myself in peaceful gathering at ang sinasabi nga, naging ano ko, sabi kayo dito, na naging ano ko, naging encourage ako. Pati yung armed forces, encourage ko. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Muli po tayong nagbabalik para magbahagi muli ng video dito sa ating channel. At sa video na ito ngayon, ito yung video ni Captain Dado na kung saan ay base nga rito sa caption niya ay kapapasok lang na balita. Captain Dado sumugod sa Department of Justice. General Torre nakaharap na. So yun po ang caption ng video na ito na kung saan ay mukhang live interview yata ito ni Captain Dado. Binago ninyo ang bansa natin. Kaya dapat itigil kayo. Matigil yung ginawa niyong pagbababoy at respetuhin niyo yung karapatan ng mga kababayan. Yun ang mahalaga. Respetuhin niyo ang karapatan ng mga kababayan, mga Pilipino, because yung gobyerno nandyan para sa taong bayan. Yun ang rason. Tinawag Republic of the Philippines dahil sa taong bayan. 120 million Filipinos. Bakit nagkaroon ng gobyerno? Government of the Philippines. Dahil sa taong bayan. Bakit nagkaroon ng government of the people, and by the people, and for the people. Diba? So bakit nagkaroon ng armed forces? Armed forces. Ba't kayo natutulog? Bakit hinahayaan na gawin ito? Ang sasabihin nyo, apolitical kayo. Dinidepend ninyo. You prove to us na yan ang kung anong tama. You uphold the Constitution. The Constitution says explicitly kung ano ang karapatan ng taong bayan. Nasa harap daw ito ng Korte Suprema, kaya ibig sabihin nasa Maynila na ito si Captain Dado pala. At yun nga, talagang nasa trap, mukhang may pipito pa ng may nagpipito pang pulis o di ko alam kung security ang nagpipito rito eh. Pero yun nga, nasa harap daw ito ng Korte Suprema. At talagang ganun pa rin ang mood ni Cap Dado. Talagang napaka hyper. Nag-meeting kami 1:30. Presented ako ni Colonel Benedicto Jose, attorney. Isa ako kasi class 53. Dati sa Provost Marshal. Dumating si General Torre, Major General Torre, na-promote na. Tapos sa CIDG, then he's presented by Major forgot the name, na attorney rin, from PNP. So, meet kami, sworn in, and then sinabi niya na based sa kanyang pagkalam, yung sinasabi niya, lahat ay tama. Ako naman, ganun din. Lahat ng sinasabi ko sa counter affidavit, lahat ay tama. So, firma. Now, ang doon, yung puskal, binibigyan sila na hanggang March 3 na magbigay ng counter na statement. At kung nagbigay sila ng March 3, magbibigay naman kami ng March 17 para magkaroon ng counter din, no? And then from there, mare-resolve na kung kung i-elevate into a case o itatrap yung case. Ano ba yung sinasabi ko? Ben! Jose! Oh! Ipasa mo na yung picture dito nga. Ngayon, nag-specify nag-manifest si General Torre na hindi na kinakailangan mag-submit ng counter affidavit sila ito sa binigay kong affidavit. So in short, although nandun yung March 3, hihintayin na lang namin yung March 3. Pagka mag-lapse yung March 3, there's no reason for us to go on another counter affidavit sa tabi nila, which binigay lang nila March 17. As far as the PNP is concerned, si General Torre, dito kayo, babasa kayo, Maingay kasi nasa kalsada sila eh. As far as kaya concerned, strong yung case nila. As far as I'm concerned, walang case, no? Kasi yung sedition, may mga elements yun. If you look at the elements ng sedition, there's got to be a violent na tumultos activity as a result sa mga pinagsasabi ko. Yung pinagsasabi ko, mga kababayan, is just an expression ng So ito yata yung yung parang kinasuhan din yata itong si Cap Dado dahil sa mga pinagsasabi niya sa kanyang social media account.
At yun nga, sinasabi niya, just an expression. Kaya palagay ko, ito yung, yung tungkol yata sa kanila ni General Torre. Expression. Walang masama na tumayo ka at sabihin, i-cite mo yung mali ng gobyerno. Walang masama. Yung konstitusyon natin, ginagaranti yun na we have the right to express ourselves in peaceful gathering. At ang sinasabi nga, naging sabi kayo dito, na naging nag-encourage ako. Pati yung armed forces, sina-encourage ko. Ang punto, ang dami nag-encourage Ayun. armed forces. No? Ayun nga, yung bali kasi dati, di ba, yung parang nagsasalita siya. At nga, yung ini-encourage niya yung mga kapapulisan doon sa nangyari kay yun eh. Yung kay Pastor Kibulo yata na yun na pumasok yung mga kapulisan doon sa compound ng OGC. So ito yun, ito siguro yung pinail na kaso sa kanya na sinasagot niya ngayon. Na mag-withdrawal of support. Wala nung kay General Macanas doon, di ba? At doon kay Martica, sino-sino pang vlogger. At merong mga vlogger pa na nagsasabi, lusubi na ang Malacanang. I was doing them great service na iwasan yung confrontation. Kaya sinasabi ko, huwag kayong lulusot sa Malacanang. Magrally kayo kung gusto nyo magrally. Walang lulusot sa Malacanang. Kasi kung ako ang commander ng PSD, I will specifically order my troops na raprating kayo. That was my pronouncement. Now call it inciting to sedition or inciting to prevent armed confrontation. To prevent injury sa part ng mga nag-rally. So, ewan ko kung ano yung kaso, no? But anyway, kung gusto niya na lalong maging masama ang sitwasyon ng Pilipinas, go ahead. The only way out here, Mr. BBM, not the only way out is for you to have good governance. Kayo, good governance, the only way out. And for you to take a real political drug test. Lahat kayo mga vlog. Talagang binabanatan niya yung yung administrasyon ni Marcos din. At yung nga parang ini-insist niya na magpa-drug test talaga yung pangulo. Nagisigaw nyo, real political drug test. Nagisigaw nyo. Kung makalusot mag-shield yan, real political drug test. Yung pangalawa, yung korupsyon, saka yung abuse of power. You stick to the issue. It is the right of every Filipino to cite them in contempt. We are the highest authority in the land. The government is there for us, and they should react for us. Yun yung mahalaga. Huwag niyong ipagpalit yung inyong karapatan dahil sa natatakot kayo. The Constitution is there. We, the sovereign Filipino people. We, the sovereign Filipino people. Ang mas mataas lang sa atin ay Diyos. We glory to the aid of Almighty God. Order to establish. Talagang Kaya, parang pastor na eh. alam niyo naman yung rights ninyo. You stick to the issues always. You stick to the issues, hindi kayo mawawala. Merong presidente na kinu-question sa paggamit ng droga. Walang masamang questionin yun. Karapatan natin questionin yun. Because hindi pwede na ang isang presidente bangang. Hindi pwede. Kahit sino man. Hindi pwede. Kahit isang bansa kayo pumunta, hindi pwede bangang ang presidente. Hindi pwede. And the only way na mawala yung ng taong bayan, yung pagbintang sa presidente, kay BBM, you subject yourself to an honest to goodness public, fair political drug test. Mauubos ang araw, wala hanggang 2020. Hindi pwede yun na ikaw dire-diretso. Because ikaw kung bangag ka, hindi mo pwedeng malutasan ang problema ng bansa. Yung bigas na pinangako mo, yung pagnanakaw na nangyayari, yung mga pinangako nyong bahay, at yung gera na nakapabad dyan with China. Hindi pwede na tayo mapagera dahil sa bangag ka. Hindi pwede yun. Kaya kami, gusto namin sa FDF, maiwasan yan. Kasi hindi handa tayo mga forces natin. Tutulong lang kami sa forces. Di ba, Esther? Isang issue yun. Pangalawang issue, nakawan. Pangalawang issue, yung pagsiping sa komunista. Hindi tama yun. Ilang sundalo na matay. Sa 50 taon pakikidigma. 50 taon na pakikidigma. Yung mga kliyente na inabutan namin, na-retire, naging general. Na-retire. Hanggang ngayon, kita mo, nilarayo.
So, hindi ko masyadong kilala ito si Kap Dado pero gusto ko yung mga ginagawa niyang mga pagpapahayag ng kanyang mga sentimiento, opinion dahil talagang parang natural na natural pero ano lang niya, medyo ano lang siya kung magsalita yung parang pagalit kasi nga una-una parang isinisigaw niya yung kanyang bawat sinasabi kaya ang titingnan natin talaga parang napakatapang niya no. So siguro dala na rin ng bugso ng damdamin at parang siyempre parang naiinis na siya sa pamamalakad ng gobyerno. Kaya siguro siya ganun magsalita. Pero dati may narinig ako dito na pinsan yata ito ni ni former Presidenta Rodrigo Roa Duterte. Yun ang pagkakaalam ko dito. Kaya sa isang video no na napanood ko yun ang parang inamin na rin niya na talagang magpinsan yata sila ni Duterte. So yun, tuloy natin ang panonood. Diabetic na, may sakit sa puso, yung iba naumira na. Pero ano nangyari? Yung pinaglaban nila, wala na. Yung mga sundalo natin, ang pinaglaban nila, may mga namatay. Merong mga namatay ng 20 anyos pa lang, di nakatikim, banda magkaroon ng anak. Diba? That's unfair. Kaya kinakailangan itigil na natin ito. Isang issue yun. Bakit may komunista sa gobyerno? Bakit natin hinahayaan na maging komunista tayo? Bakit may droga na sa paligid natin, nagre-research ang droga? Bakit inaabuso yung konstitusyon? Bakit ninanakawan tayo? Yan yung mga issue. Dapat kayo, laging yun ang sinasabi nyo. Huwag din personalidad. Huwag din personalidad kasi mawawala kayo Ang pinaka doon, yung ginagawa sa bansa natin. Kayong mga nasa gobyerno, binagoy ninyo ang bansa natin. Kaya dapat itigil kayo. Matigil yung ginawa niyong pagbababoy at respetuhin ninyo yung karapatan ng mga kababayan. Yun ang mahalaga. Respetuhin ninyo ang karapatan ng mga kababayan, mga Pilipino, because yung gobyerno nandyan para sa taong bayan. Yun ang rason. Tinawag Republic of the Philippines dahil sa taong bayan, 120 million Filipinos. Bakit nagkaroon ng gobyerno? Government of the Philippines. Dahil sa taong bayan. Bakit nagkaroon ng government of the people, and by the people, and for the people. Diba? So bakit nagkaroon ng armed forces? Armed forces. Ba't kayo natutulog? Bakit hinahayaan na gawin ito? Ang sasabihin nyo, apolitical kayo. Sasabihin nyo, yung konstitusyon, dinidepend ninyo. Kung titingnan natin, paulit-ulit lang kanyang sinasabi. Pero talagang parang talagang nanggagaling sa kabuturan ng kanyang puso yung mga sinasabi niya Pero paulit-ulit po. Pero okay. Kasi siyempre naglalabas siya ng kanyang emotion o yung kanyang opinion para sa gobyerno o sa pamunuan ng administrasyon na kasalukuyan. Dahil yun nga para sa kanya, parang hindi rin siya sangayon sa mga pinagagawa ng kasalukuyang namumuno sa ating bansa. So tuloy natin ang panonood. Na yan ang kung ano tama. You uphold the Constitution. The Constitution says explicitly kung ano ang karapatan ng taong bayan. Pakinggan natin itong video ni Captain Dado o Kap Dado na kung saan ay una ko po itong napanood. Siguro mga yung bago pinasok yung KOJC. Doon ito lumabas itong tao na to. Pero parang matagal na siyang nagbabahagi ng mga video sa kanyang YouTube channel. Hindi ko lang siya masyadong nasundan talaga o nakilala. Ngayon lang, medyo hindi pa rin tayo pamilyar sa kanya kung sino ba talaga itong si Kap Dado. Ang huli ko lang dito nalaman, ayun nga, may video na parang sinasabi nga, pinsan nga daw ito ni PRRD. So, yun. Kung nagustuhan mo itong ating ibinahaging video, paki-share at like na rin. At kung nais mong magpahayag ng iyong opinion, komento, reaction, i-comment lang sa comment section sa mismong video na ito. Hanggang sa muli, maraming salamat. Mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.